Sa panibagong vlog ni Sangkay Loans, mainit na naman ang talakayan sa loob ng Kalingap community. Sa pagbubukas ng video, nagbigay muna siya ng mga mega love shoutout sa kanyang mga taga-suporta mula sa Team Sangkay Original, Team Kalingap, mga sponsors, pati na rin kina Kuya Val, Kalingap Rob, at sa lahat ng mga followers, OFWs, PWDs at mga reactors. Nagpasalamat din siya sa lahat ng grupong patuloy na nagbigay suporta at pagmamahal sa kanya. Pagkatapos ng pagbati, agad niyang tinalakay ang bagong isyung umiikot sa social media, ang umano'y usapin sa lupa na pag-aari ni Joy Diwata. Ayon kay Sangkay, tila hindi na naubusan ng kontrobersya ang panig ni Joy dahil kahit ang lupa na pagtatayuan ng bahay nito ay pinagmumulan pa ng issue. May kumakalat umanong video clip na nagsasabing may ibang grupo raw na nag-ambag o tumulong sa pagbili ng naturang lupa. Ngunit ayon kay Sangkay, ipinakita sa vlog ni Canoli ang paliwanag at paninindigan na wala namang ibang grupo ang sangkot dito, maliban kina Mama Helen at Tita Marie na siyang tunay na nagregalo at nagbayad ng lupa para kay Joy Diwata. Sa naturang video ni Canoli, ipinaliwanag niyang nadamay lamang ang kanyang pangalan dahil asawa niya si Mama Helen. Ngunit malinaw na wala siyang direktang kinalaman sa transaksyon. Sa katunayan, si Rhea Olarte mismo ang pinagkatiwalaan ni Mama Helen at Tita Marie ang nagpaliwanag sa issue. Ayon kay Rhea Olarte, 6 na buwan ang naging terms of payment ng lupa ni Joy. Matapos ang 6 na buwan, sina Mama Helen at Tita Marie lamang daw ang kanyang nakausap at silang dalawa lang ang nagbayad ng buo para sa lupa. Dagdag pa niya, wala siyang alam na ibang grupo na may ambag at kung may nagsasabi man na nakibahagi sila, wala siyang natatandaan o dokumentong napapatunay dito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pahayag, sinabi ni Rhea na may pahintulot mismo si Mama Helen na ipaliwanag ang isyung ito upang matapos na ang mga haka-haka. Ipinaliwanag din niya na siyang tumulong maghanap ng lupa at nag-asikaso ng mga papeles ng pagbili. Aniya, fully paid na ang lupa ni Joy, may titulo na ito at nakapangalan na sa kanya. Malinaw na sinabi rin ni Rhea na 2 tao lamang, sina Mama Helen at Tita Marie, ang opisyal na sponsor ng lupang may sukat na 151 square meters sa lugar ng Kamabungkan. Matapos marinig ang paliwanag ni Canoli at Rhea Olarte, nagpahayag ng sariling opinyon si Sangkay. Ayon sa kanya, nakakalungkot isipin na kahit malinaw na ang lahat, patuloy pa rin ang paglitaw ng mga issue laban kay Joy Diwata. Aniya, hindi na naubusan ng issue si Joy kasi mismong mga tao sa paligid niya ang gumagawa ng gulo. Dagdag pa ni Sangkay, dapat nang tigilan ng mga walang basehang akusasyon. Kung may nagsasabing nagambag sila, dapat ay magpakita ng ebidensya, resibo, screenshot o anumang patunay. Kung wala, mabuting huwag ng pag-usapan upang hindi na masira ang pangalan ni Joy. Binigyang diin din ni Sangkay na ang patuloy na paglikha ng mga issue sa loob ng sariling komunidad ni Joy ay unti-unting nakasisira sa imahe nito at nakaka-turn off sa mga gustong sumuporta. Ayon sa kanya, sa halip na puro kontrobersya, dapat ay mag-focus ang mga taga-suporta sa pagpapalaganap ng good vibes at positibong content. Sa pagtatapos ng vlog, hinikayat ni Sangkay ang lahat na huwag nang palakihin pa ang issue sa lupa dahil malinaw na ito ay bayad na, titled na, at may sapat na patunay. Aniya, kung patuloy na magkakaroon ng issue sa loob ng community, si Joy mismo ang kawawa at mawawala ng tiwala ang mga nanood. Tinapos niya ang video sa pasasalamat sa mga patuloy na sumusubaybay at naniniwala sa kanya, sabay paalala na maging maingat sa paniniwala sa mga kumakalat na balita sa social media. Sa panibagong vlog ni Sangkay Loans, mainit na naman ang talakayan sa loob ng Kalingap community. Sa pagbubukas ng video, nagbigay muna siya ng mga mega love shoutout sa kanyang mga taga-suporta mula sa Team Sangkay Original, Team Kalingap, mga sponsors, pati na rin kina Kuya Val, Kalingap Rob, at sa lahat ng mga followers, OFWs, PWDs at mga reactors. Nagpasalamat din siya sa lahat ng grupong patuloy na nagbigay suporta at pagmamahal sa kanya. Pagkatapos ng pagbati, agad niyang tinalakay ang bagong isyung umiikot sa social media, ang umano'y usapin sa lupa na pag-aari ni Joy Diwata. Ayon kay Sangkay, tila hindi na naubusan ng kontrobersya ang panig ni Joy dahil kahit ang lupa na pagtatayuan ng bahay nito ay pinagmumulan pa ng issue. May kumakalat umanong video clip na nagsasabing may ibang grupo raw na nag-ambag o tumulong sa pagbili ng naturang lupa. Ngunit ayon kay Sangkay, ipinakita sa vlog ni Canoli ang paliwanag at paninindigan na wala namang ibang grupo ang sangkot dito, maliban kina Mama Helen at Tita Marie na siyang tunay na nagregalo at nagbayad ng lupa para kay Joy Diwata.
Sa naturang video ni Canoli, ipinaliwanag niyang nadamay lamang ang kanyang pangalan dahil asawa niya si Mama Helen. Ngunit malinaw na wala siyang direktang kinalaman sa transaksyon. Sa katunayan, si Rhea Olarte mismo ang pinagkatiwalaan ni na Mama Helen at Tita Marie ang nagpaliwanag sa issue. Ayon kay Rhea Olarte, 6 na buwan ang naging terms of payment ng lupa ni Joy. Matapos ang 6 na buwan, sina Mama Helen at Tita Marie lamang daw ang kanyang nakausap at silang dalawa lang ang nagbayad ng buo para sa lupa. Dagdag pa niya, wala siyang alam na ibang grupo na may ambag at kung may nagsasabi man na nakibahagi sila, wala siyang natatandaan o dokumentong napapatunay dito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pahayag, sinabi ni Rhea na may pahintulot mismo si Mama Helen na ipaliwanag ang isyung ito upang matapos na ang mga haka-haka. Ipinaliwanag din niya na siyang tumulong maghanap ng lupa at nag-asikaso ng mga papeles ng pagbili. Aniya, fully paid na ang lupa ni Joy, may titulo na ito at nakapangalan na sa kanya. Malinaw na sinabi rin ni Rhea na 2 tao lamang, sina Mama Helen at Tita Marie, ang opisyal na sponsor ng lupang may sukat na 151 square meters sa lugar ng Kamabungkan. Matapos marinig ang paliwanag ni Canoli at Rhea Olarte, nagpahayag ng sariling opinyon si Sangkay. Ayon sa kanya, nakakalungkot isipin na kahit malinaw na ang lahat, patuloy pa rin ang paglitaw ng mga issue laban kay Joy Diwata. Aniya, hindi na naubusan ng issue si Joy kasi mismong mga tao sa paligid niya ang gumagawa ng gulo. Dagdag pa ni Sangkay, dapat nang tigilan ng mga walang basehang akusasyon. Kung may nagsasabing nagambag sila, dapat ay magpakita ng ebidensya, resibo, screenshot o anumang patunay. Kung wala, mabuting huwag ng pag-usapan upang hindi na masira ang pangalan ni Joy. Binigyang diin din ni Sangkay na ang patuloy na paglikha ng mga issue sa loob ng sariling komunidad ni Joy ay unti-unting nakasisira sa imahe nito at nakaka-turn off sa mga gustong sumuporta. Ayon sa kanya, sa halip na puro kontrobersya, dapat ay mag-focus ang mga taga-suporta sa pagpapalaganap ng good vibes at positibong content. Sa pagtatapos ng vlog, hinikayat ni Sangkay ang lahat na huwag nang palakihin pa ang issue sa lupa dahil malinaw na ito ay bayad na, titled na, at may sapat na patunay. Aniya, kung patuloy na magkakaroon ng issue sa loob ng community, si Joy mismo ang kawawa at mawawala ng tiwala ang mga nanood. Tinapos niya ang video sa pasasalamat sa mga patuloy na sumusubaybay at naniniwala sa kanya, sabay paalala na maging maingat sa paniniwala sa mga kumakalat na balita sa social media.